Sir, bakit humihingi pa ang Office of the Prosecutor ng karagdagang ebidensya at nag-iimbita ng mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Ano ibig sabihin nito? Yes, June, para sa bahagi ng mga biktima ay sapat naman at kumpiyansa sila na sapat naman yung kanilang mga ebidensya na naisumite sa International Criminal Court o ICC kaugnay nga ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel ng mga biktima sa Manay War on Drugs campaign ng dating Pangulo. Mahigit 5,000 na ang piraso ng mga items ng ebidensya ang naipadala ng prosecutor sa depensa para sa kaso ni dating former Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ito ang kinumpirma ni Attorney Conti sa gitna ng kahilingan ng Office of the Prosecutor ng ICC na imbestigahan ang kaso. Batay sa pahayag na nakalathala sa ICC website, nagsasagawa ng mga investigasyon ang Office of the Prosecutor ng ICC sa kaso ni Duterte sa pamamagitan ng pangangalap at pagsusuri ng mga ebidensya. Gayon din ang pagtatanong ng mga iniimbestigahang individual, mga biktima at mga saksi. Layon nila nito na maghanap ng ebidensya ng pagiging inosente o guilty ng isang suspect. Ipinagutos din ng ICC sa Office of the Prosecutor na dapat pantay na imbestigahan nila ang mga pangyayaring makapagsasangkot at makapagpapawalang sala sa akusado. Kaugnay nito, nilinaw ni Attorney Conti na dati nang nakapost ang anunsyo na ito sa website ng ICC at ngayon lang inilathala sa dialekto ng Cebuano o Bisaya. Primarily targeted doon po sa mga nasa Bisaya o sa Visayas o kaya sa Mindanao, yung mga nagsasalita po ng Bisaya kasi siguro mas maiintindihan nila kung bakit humihingi ng ganitong impormasyon or ng ganitong resolusyon yung ICC. Kailangan po namin ng witnesses. Hindi ibig sabihin kulang ang ebidensya. Akong makikita ko lang dito ay nagsisigurado at nagsisinop yung ICC. Kumbaga, meron pa ba o ito ang pagkakataon? Ayon pa sa abogado, sa ngayon ay naghihintay ng desisyon sa dalawang bagay. Kabilang na dito ang desisyon sa pre-trial chamber kaugnay ng fitness to stand trial ng dating Pangulo na maaaring ibaba ngayong buwan ng Enero. Tapos yung isa na desisyon na ng pre-trial chamber. Pero posible, dahil inakyat nga ng appeals sa appeals chamber o parang Supreme Court nila, ay posible pa, kung sakasakali, mabaliktad, ito naman yung issue ng jurisdiction. Kaalinsabay nung kaso, meron pong ongoing na investigation pa into ang tawag nila, situation in the Republic of the Philippines na related sa war on drugs. Kaya po sa ibang siguro nalilito na paano na nga ba ito, may kaso, may investigasyon sa ICC, pwede pong magkasabay yan. Habang may nakabukas na kaso sa isa o dalawang tao, pwede pa rin tuloy-tuloy ang investigasyon. June, para sa investigasyon ng ICC, nakatuon ito sa ang investigasyon sa crimes against humanity of murder. Partikular dito sa mga krimen kaugnay ng war on drugs campaign sa ilalim ng administrasyon ni Duterte sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 kung kailan may jurisdiksyon sa ang ICC sa bansa. Naging epektibo ang pagbibitiw ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 17 or simula March 17, 2019, isang taon matapos ang pag-abiso o magbigay ng abiso ng pagbibitiw sa ICC. Sa social media post naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, tanong nito, 10 buwan nang nakakulong si Digong at ngayon pa lang naghahanap ng mga testigo ang ICC. Yan ang latest balik sa YouTube. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.